Hello po sa lahat and welcome to Mercado Diaries. So as promised, I will have to continue sharing with you our journey in going here sa Canada. So for today's vlog, I will share with you on how to become an international student. But before anything else, I would like to shout out everybody na nanood po ng aking previous vlog. Salamat po ng marami. Hindi ko na po kayo isa-isahin. But from the bottom of my heart, thank you so much. So let's start! Ngayon, ang una po nating gagawin as an international student is magagather ng documents. Una po is the personal document. So may kodigo po talaga ako dito. Personal documents, kailangan natin dyan ang ating birth certificate, ang ating marriage certificate, if we are married. Lahat po ng certificates na ito ay kailangan naka-PSE. Then another one, we need a work documents. Dito po yung ating mga certificates, yung ating mga awards. Kailangan din po natin yan i-gather kasi magagamit natin yan dito as references. Next is our school documents. We need TOR or the transcript of records from our high school and college. Kailangan din po natin ng high school diploma and college diploma, Form 137. Then kung undergrad naman po, TOR ang kailangan. Pwede po dito ang undergrad kasi tumatanggap nga po sila ng K-12 yung kagagraduate lang. Then, kung ang school ay nangangailangan ng IELTS, kailangan din po natin mag-submit ng academic na IELTS. Pero marami pong school na hindi din po sila nagre-require ng IELTS. Okay. Next one is the NBI clearance. Ang NBI clearance, kung nasa Pilipinas, sa Pilipinas po natin kunin. Pero if we are abroad, for example, UAE, Saudi Arabia, Qatar, or saan man tayo sa sulok ng mundo, kailangan din po natin mag-provide ng police clearance. Kami po sa Sharjah, nag-submit po kami ng police clearance. Then, kailangan, and don't forget, 6 months ang validity lang ng ating NBI bago tayo mag-lodge. So, if you gather documents, kailangan nasa last mo na si NBI clearance para at least hindi naman siya alanganin, di ba? Pag-submit. Then, natin ang digital photo. Po ng ating mga photographer yan, magkaiba po ang Canada, ang Australia. So, alam nila ang sukat or America. Next po is yung ating proof of funds. So, ano po yun? Kailangan natin ng bank certificate and bank statements. So, kung ano yung meron tayong bangko, doon tayo kukuha. Kasi, ang kailangan dito is to prove to the IRCC or to the government na we have all the means to be an international student. Especially po if you have your family with you, medyo dagdagan nyo po ng konti. Kasi hindi po yun talaga as ordinary proof of funds lang, magagamit nyo po talaga yan dito. Kailangan natin kunin yung funds na yon to support us here in Canada. For example, hindi ka makahanap kaagad ng work. So, anong kakainin mo? Anong gagastusin mo? Kailangan natin yon. And then, gagawa po ako ng another video for that kasi mabusisi po ang proof of funds. Hindi po yan basta-basta na pag-uusapan. And sa CICC din po, meron silang criteria sa proof of funds. For example, ikaw na international student, you need 10,000 Canadian dollars. Your wife, kailangan ng 4,000 if you have wife with you. At kung ilan yung anak mo, tag 3,000 sila. So if for example, you are family of 4 or family of 5, 10, 4, 3, 3, 3. Okay. For us, as a family of 4, we prepared 20,000 annual ang aming prepare. Para at least makita doon ni IRCC na meron kaming funds as a family to go here in Canada. Then along with that, meron pa rin kayong nakalagay doon sa table nyo na bayad sa tuition fees,
airfare, medical, yung biometrics mo, at kung sakali mang nag-IELTS ka, even nag-review ka, ilagay mo rin doon. Kasama din po yun sa ating proof of funds. So, ang bank certificates, bank statements, ang home ties, kailangan din po yun sa atin pag-apply. Tama yung home ties, yung ating mga houses, condos, plural talaga, di ba? Yung ating hacienda, kung meron ka, properties, everything, kailangan mong isama. Kasi, di ba, maglalagay tayo doon na uuwi tayo, kaya nga sa home ties yun mapunta. And be sure, nagbayad po tayo ng tax para may tax declarations yung ating mga isusubmit na mga documents. And another thing is, hihingi tayo ng letter of acceptance from the school. Ang isang requirement bago kayo makakuha ng LOA is college diploma or high school diploma. Tapos Form 137, then kung hindi nyo kailangan ng IELTS, magbibigay lang kayo ng Certificate of English as Medium of Instruction. Bago po yan, kailangan nyo rin i-consider ang school. Kung saan province kayo, anong school, bakit. Depende po tayo sa gusto. Kami po, we choose Toronto. Yung iba, they choose Alberta. Marami pong provinces. So, kailangan mo yung i-consider ang weather. Kailangan mo rin i-consider ang program. You'll have to consider your tuition fee. At of course, yung school. Kasi bakit? Maraming schools na mahal. Meron namang school na mura, affordable. Marami ring school na everyday ang klase. Meron namang 3 times a week lang. Katulad sa asawa ko, 3 times a week lang. Mag-start lang siya ng 2 o'clock to 9 o'clock. So, he can work in the morning. And the rest of the days of the week na wala siyang pasok. Diba? Next one is ang ating SOP. Ito po yung Statement of Purpose. Ito po talaga ang pagtutuunan din natin ng pansin. Aside from the documents, kasi bakit? Ako po, halos ilang buwan ako gumagawa nito. Kami mag-asawa. Ang statement of purpose kasi parang ibenta mo yung sarili mo doon. Or lahat po ng kasagutan ni visa officer kailangan masagot ng letter na yan. Unang-una, dapat precise tayo. Huwag masyadong buong talambuhay ang ating ikwento. Kailangan direct to the point, pero lagyan mo ng konting drama. Ganun po ang ginawa ko. Then, sa sulat, kailangan nakalagay doon, bakit itong kurso na ito? Bakit of all the countries, Canada ang na-choose mo? Of course, kailangan mo rin isulat, bakit napili mo yung school na yon at yung province na yon. Sa pagsulat mo ng iyong SOP, kailangan mo rin galingan ang home ties. Nasa last na yun na portion. To prove to them also na, di ba, uuwi ka after your school. You finished your school. So, ang ilalagay mo, if you are applying alone, ilalagay mo yung asawa mo at mga anak mo, kaya uuwi ka. Kung hindi naman, kung pamilya naman kayo, ilagay mo yung parents mo, some of your siblings, yung mga properties mo and investments. Yun po ang ilalagay mo doon. And alam niyo po, ang sikreto sa Canada is they are very friendly to families. Family reunification talaga ang gusto nila. So, mas maganda na you will apply as a family na po. And pwede niyo pong isulat doon sa home ties yung company na pinagtatrabahuan mo. Manghingi kayo ng certificate, sabihin nyo na they are still willing to accept you after your schooling. Kasi malaking impact po yun. Na ibig sabihin, hindi ito dito sa Canada, talagang uuwi ito. Kasi yun po ang ating design sa pag-apply, di ba? Okay, then the next thing na we need to prepare is the POF or the proof of funds. Dito po, ilalagay nyo po ang expenses ng tuition fee at ang ating baon in going here. Diba? Kasama kasi yon sa pagsulat ng SOP. Na I have this blah 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 amount, this certain amount, para makater yung aming pagstay with my family here in Canada.
Ang pinaka-importante din is yung immigration forms, yung IMM forms. Marami pong forms. You can see it there. Papakita ko kung ano yung mga forms na kailanganan natin. And of course, once okay na po yung lahat, kailangan nyo pong magpa-medical. Kami po, nag-upfront medical kami, NMC Sharjah. Meron din po yung bayan kung ilan po kayo. Once, si hospital na po ang bahala mag-submit sa IRCC. Hindi na po tayo. Ngayon, once na-gather na po ang documents lahat, of course, ready na yon for lodging. So, pag na-ready na po kayo sa pag-lodge, kailangan nyo rin po pala, by the way, mag-join sa mga Facebook pages, sa mga magbabasa, tumitingin, or nakikinig sa YouTube. Kasi nakakatulong po. Kaya nga po si Miss Aileen at si Sarky, subscribe po ako doon. Aside from kay Brother Edward, talagang close contact ko po siya. Kahit hindi pa kami nagkikita, pag nag-message ako sa kanya, wagas. Pero nagre-reply po siya. Nung time po na yon, bago lang siya nanganak. Pero na sinisituit niya na marireplyan niya kami. Okay? At siya rin po ang tumulong kumuha ng aming LOA sa Loyalist College. Okay? Diba sabi ko, i-reveal ko next time. Okay. So since ready na po tayo sa lodging, mamimili tayo kung paano ang way. Regular ba na paper-based? Or yung sinasabing SDS? Or yung regular na online? Kami po, regular online lang kami. Kailangan nating mag-DIY kasi sayang naman yung pambayad natin sa agency. Diba? Pwede doable talaga ang pag-apply. Next step is gagawa ka ng GCKey. May account ka na, lahat ng documents mong isubmit, sundin mo lang lahat ng instructions sa GCKey. Next, kailangan mong i-upload lahat yon, pero sa dinami-dami ng ating mga i-upload, hindi talaga magkasya yon. Naman po sa regular online, ano siya, may paraan naman. Ang kailangan mo maging friend dyan is si ilovepdf.com. Lahat po ng documents na ko-compress niya. Bilis lang din po, mag-ano lang kayo ng app na I Love PDF. Okay na po yun. Then, pag-submit nyo ng documents, after 2 days or 3 days, makaka-receive po kayo ng email from IRCC na nagre-request sila na gagawa kayo ng biometrics. So, pupunta po kayo doon, tapos sa VFS, tapos dadalhin nyo lang yung inyong documents or yung email na kailangan nyo ng biometrics. Sila na rin po ang mag-submit. After submission, makaka-receive po kayo ng reviewing eligibility. Meaning to say, ni-review na ni visa officer ang inyong papers and documents. Wala po kayong ma-receive any updates after dyan. It will be weeks, months. Sa amin po, 72 days. Receive, do not reply. So, yung do not reply na yon, ang dami sunod-sunod, 8. Kinabahan po ako. So, nung pag-open ko, una ko pong binuksan. That was February 3. I can't forget that date. Nung inopen ko po yun, mag-isa lang ako sa bahay. Nung do not reply, inuna ko yung sarili ko. Kasi sa isip ko, imposible na magpapasa ako na hindi papasa yung estudyante, di ba? Yung asawa ko. So, nung nakita kong pumasa ako, ibig sabihin, pasado kaming lahat. Grabe po ang aking tuwa, grabe po ang aking pasasalamat sa Panginoon. Tears of joy talaga ang naramdaman ko noon. So, I hope ganun din kayo. Ang sikreto lang talaga sa pag-apply, magiging totoo tayo sa ating SOP, kumplituhin natin ang dapat nating isubmit ng mga documents, lagyan ng konting drama, and of course, magdasal tayo. Kasi nga, kung ibibigay talaga yon, kung para talaga yon sa atin, ibibigay at ibibigay ni Lord. All we have to do is to trust God's process. Hindi yung ating proseso ang ating paniniwalaan, kundi yung sa Panginoon. Okay, so after the do not reply, after receiving the your application has been approved and you are ready to go. So yun lamang po ang mga requirements. Unang-una, i-review ko lang, personal documents, work documents, school documents, and of course, yung ating mga NBI clearances at yung ating SOP and LOA. Yun po ang pinaka-importante. Lastly po, before I end, I will share with you a verse from Isaiah 41:10.
So do not fear, for I am with you, says the Lord. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you, my righteous right hand. Panghawakan lang po natin yan. So that is all for today. Thank you so much for watching. Hope may natutunan po kayo sa vlog na ito. For more questions, pwede niyo po akong i-PM direct. I am willing and ready to help. Free po yun. I am happy to share. Always remember, stay happy, stay positive, and stay beautiful. God bless everyone.